kasunduan, no, ng tao sa Diyos at ang Diyos sa tao, na alam natin na ang ginamit ng Diyos bilang pagbigay ng mensahe mula sa bansa ng Israel sa dalawa sa panahon natin. Mga propeta at mga apostol na inikilala sa ating panahon na ang ating tagapagligtas ng iba ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya po kailangan ang kaligtasan at katubusan na ito'y mas pumapinapan sa ating Panginoon sa Kristo. At sa atin pong may 1,000,000 mga followers ng mga page, kayo po ay madaya tanong, send na po kayo ng message, maging ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa, maging sa Pakistan, mga Islam po na na-convert ng Christianity, at sa ilan nating mga pastors sa mga lugar ng Davao, at sa ilang mga bisya po na nagsusuri sa katotohanan. Actually, ito po ay free service sa Panginoon. Wala po siyang bayan. At kinakailangan po na ang ministeryo ng bawat isa sa atin ay makatagal po tayo sa kaganapan ng panahon po kumangin sa sitwasyon ng natin. Na kung ano po ang calling ng Diyos sa bawat isa sa atin, pastors ka man, pare ka man, bishop ka, kardinal ka, na ito ay habang buhay natin ministeryo sa Panginoon, na kung mayroong mga followers in Christ na naniwala, titiyakin natin na itong mga followers sa Diyos, bilang mga instrumento ng Panginoon, ay makapagpatuloy sa kasunduan ito, sapagkat maraming nangyayari sa aklat po ng Deuteronomy chapter 28 maging sa Exodus chapter 15, na iba't ibang naganap sa panahon ng Israel, na ito'y mula sa Egypt, maging mga sabit, maging mga kapahamakan ng mga unang naninilang. Ngunit, Lord Jesus Christ, in our time, nagkaroon po ng panibagong kasunduan ang Diyos, maging ang Kristo, magitan ng kanyang larawan, at sa ating mga mananampalataya, kung paano tayo ngayon sumunod sa kasunduan na binigay ng Diyos sa Kristo. At ngayon po, atin pong babasahin po na ang aklat maging sa Old Testament, unahin po natin in chapter 19 verse 5. Basahin natin ang agad. Exodus 19 verse 5. Dito po ang ating. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ng aking tipan, ay may magiging isang tanging kayamanan kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Ang pag-claim ng Diyos bilang siya ang may-ari sa lahat ng bagay, lahat ng narito si Babaw ng daigdig dito. Ang dinidiin po ng Scripture, pag-isundan po sa English Bible. In English Bible, now therefore, if ye will obey my voice ended, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. So yung kasunduan na yun ay sinulat ni Moses na inuutos ng Diyos, hindi lang sa Israel, kundi pati sa ating panahon, to keep my voice. Ang boses ng Diyos, mga propeta. Si Moses binigyan ng Diyos ng 10 utos upang sabihin sa Israel na sundin ang utos ng Diyos. At pag sinabing to keep, ibig sabihin, pag sinabing keep, the covenant of God, ang ginawa ng mga propeta sa time nila, sinasabi nila sa bayan ang sinasabi ng Diyos. Pagdating kay Kristo, to keep the covenant, sinasabi ni Kristo yung sinasabi ng Ama sa kanya.
Pag sinabing to keep the covenant, sinasabi din ng mga apostol, yung tinuro sa kanila ng banal na Espiritu after the Pentecost. So sa time natin, sapagkat ang kaloob hindi nagbabago ayon sa Romans chapter 11 verse 29, as servants of the Lord in a office today, kung anong revelation binigay ng Diyos sa inyo, sa akin, understanding sa inyo sa akin, yan po ay may pagpatuloy o keep the covenant. Ngayon, alam natin ang history ng panahon ng mga propeta sila ay pinagpapatay. At sa history ng mga apostol, pinagpapatay din sila hanggang kay Apostol Pablo. Na ang masakit dito kung sino ang nagpatay kay Jesus Christ, kung sino din nagpatay kay Apostol Pablo. Halos iisa na po yung lugar na talagang nag-criticize sa kanila para lang hindi mahayag yung covenant ng Panginoon sa kanila. Ngayon, sa time natin, if we don't dispensation of time, ang time natin, sa time ng spare time, ipinakita sa akin kung gaano din tayo nanindigan sa covenant natin sa Diyos. So, sabi kanina, say voice. Ang voice ng Diyos ang mga propeta. Ngayon, wala na ang mga propeta sa physical na kalagayan na sa panahon natin, nung binautisma ng ating Panginoon sa Kristo, meron silang boses. Siya ang iyong siya. So sa panahon natin, nasa Christ believers, ang pakinggan natin propeta, wala iba si Jesus Christ. At yung Espiritu ni Kristo ay nasa mga apostol, yung Espiritu ay nasa mga apostol, nasa atin din. At yung covenant mula sa Ama, mula sa Diyos, through Jesus Christ, up to in our time, meron siyang inuutos sa atin kung anong klase ng covenant sapagkat pag tinawag mo si Iglesia, yung tinatawag na covenant keepers. Pag sinabing keepers, ibig sabihin may tagapagbantay. Para siyang isang building na may security guard. Na kung saan ang entrance may security, pinagbabantay. Alam nila na kung sino yung pumasok. Actually, bilang nila yung tao pag pumapasok araw-araw. Sa panahon natin, as Christ believers, as a born-again Christian or Trinitarian or non-Trinitarian, sa inyo sa akin, sino ngayon ang nagbabantay sa inyo sa akin dito sa kasunduan nito? Sapagkat may mga kasunduan tulad ng inutos ng Diyos kay Moses, prayer, Feast of Pentecost, Feast of Tabernacle, sa time natin, Christ Sabbath, first day of the week, New Year, perfect birth of Jesus Christ, na yung ito na yung nabanggit natin po, isa siya sa mga ilipan o kasunduan o covenant that every believers, especially the Christians, ang tanong, sino ang nagbabantay sa mga Kristiyano na nagdiriwang ng ganitong mga kasunduan? Halimbawa, Christ Sabbath. Ang sabi na Scripture, I am the Lord of the Sabbath. Ginawa ang Sabbath para sa araw. Yung Sabbath ni Kristo, na sa time natin, pagdating sa Spirit Dispensation, pinakita ko na ang rest day natin sa time natin, hindi lang sa trabaho, hindi sa gawa ng sanlibutan, na itong mga binago ng Diyos, naglingkod sa Diyos, na kung merong mga 5 years, 10 years, 15 years na naglingkod sa Panginoon, ang mga ito ay meron ng covenant sa Panginoon. So paano niya iniingatan yung covenant sa Diyos na bago ba ito? Hindi ba? Nabawasan ba? Napalitan ba? Kasi pag sinabing pinalitan, yung dumating siya nung una, nagkaroon siya ng understanding, sinabing pinalitan, mali pa na yun. Pag sinabing binago, yung dumating pala sa kanya yung revelation, yung sabihin, kulang pala yun. Pero ako'y naniwala na lahat ng mga servants of the Lord, na kapag dumating sa iyo ang revelation, leading by the Holy Spirit, hindi mo pwedeng baguhin yun. Na yung covenant na yun, na binigay sa kanya ng Diyos, to keep His covenant, na ang nagbantay niyan,
hindi literal, hindi spiritual. Kaya hindi siya basta-basta sapagkat yung tinatawag na keepers, una, ang nagbantay niyan Diyos. Pag tinawag ka sa paglilingkod sa Panginoon, babantayan ka ng Panginoon kung paano mo iniingatan yung covenant mo sa Kanya. Babae at lalaki, sino man babantayan ka ng Diyos. Malaman natin ngayon kung paano ang pagbantay ng Diyos ngayon sa kasunduan natin sa Kanya. Sapagkat tao po ay mayroong kasunduan sa Diyos. Okay, sundan natin yung Psalms chapter 123, verse 15. 101. 3, 103. verse 17. Verse 23. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Saan ang natatakot sa Kanya? At ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Yun. Yung katiran ng Diyos hanggang sa mga anak, hanggang sa Mga anak. ngayon kung sa time natin, widow ang isang lalaki, babae, bao, walang anak, meron ka naman yan ng pamangkin sa pinsan, pamangkin sa second degree cousins. Yung pag sinabi ko anak sa mga anak, generation to generation, magmula sa iyo yan. Magmula sa iyo, and then yung next generation, na yung sinabi ng Diyos sa English Bible. Ibasa po sa English Bible. In English Bible, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Upon them, ngunit meron pong nilinaw doon na anong klase yung mga children na yun. Pag sinabi, upon them, anong klase yung mga children na yun? Pag mula sa isang tao, mula sa isang lingkod ng Diyos, yung next generation, anong klase yun? Ang Diyos ay mapaspanginoon. Ibasa ulit sa Tagalog. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Siya na natatakot sa Kanya at Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Ngayon, kung nadatnan tayo ng araw ng Diyos at nagkaroon tayo ng covenant sa Panginoon at iniingatan natin, ito ay pangako ng Diyos mula pa ng unang panahon. Kaya kung ako at kayo ay naglilingkod sa Panginoon, ito yung kagandahan sa loob ng Diyos na ipinangako ng Panginoon mula pa sa ating Panginoon. So doon pa lang, nakikita na natin yung kagandahan loob ng Panginoon. Okay, bukod dyan ay babasahin natin dito sa Isaiah chapter 56 verse 4. 56 verse 4. Kapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nananginginig ng mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin at nang-iingat ng aking isa. Yung sinabi ng Espiritu, pumipili ng mga bagay na para sa Diyos. At ito ay mga nag-iingat ng kanyang isipan. Yung covenant, no? Yung kasunduan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. At ang sabi ng Panginoon, yung mga nag-iingat ng kanyang isipan. So, ito, covenant keepers, ang nagbantay dito Diyos. So, pag pastor ka, bishop ka, evangelist ka, ano ang kaloob mo, may pagka-propeta, may pagka-apostol. Ang covenant natin sa Panginoon, ang tipa na yan, walang ibang nagbantay niya Diyos. Kaya kailangan po, pagdating sa baptism, tama ang baptismo sapagkat ang nagbantay niya Diyos. Pag nag-celebrate ng Passover, kinakailangan celebrate ng ating Panginoon Kristo sapagkat nagbantay Diyos. Pag nag-celebrate ka naman ng Passover on the first month of the year, kailangan
tinatanggal niya sa pagkakapantay niya Diyos. So lahat ng mga celebration na sineselebrate sa ating panahon, especially the Christians, ang nagbantay niya Diyos. Ngayon, sa time natin, pinakita ko na may paliwanag po si Propeta Isaiah sa kanyang sulat at susundan natin sa sulat ni Propeta Daniel ang tungkol po sa pagiging covenant keepers. Daniel chapter 9 verse 4. At ako'y nanalangin sa Panginoong kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila at dakila-kilabot, nag-iingat ng tipan at kaawaan na nagsisibig sa iyo, at nag-iingat ng inyong mga utos. So sa mga tuwid po, ang mga propeta na ginamit ng Diyos sa Old Testament at simulan po like Moses at ito, Prophet Daniel, ito usapan natin ito, na nag-iingat sila sa tipan ng Diyos. So hindi nagkamali ang mga propeta at pinaniwalaan po ito na na i-consume sa itong mga major prophet dito, talagang mga propeta ng Diyos yan. At sila nag-iingat sa tipan ng Diyos. Kaya hanggang ngayon po, sa karamihan pong mga church, sa Old Testament, lahat ng propeta ay talagang niyayakap nila yun ay sila ay mga propeta ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay nabilong sa New Testament time at sa New Testament time, dumating sa atin ang information about Christianity since 1521. Ngayon, is 2024 na kung meron na pong nag-serve sa Panginoon sa year 2000 o below, siguro meron ng mahabang experience sa mga taong itong sa pagiging Christian. Karamihan sa atin ay nakatanggap po ng mga pag-aaral from 15th to 21st century at sa daming mga encyclopedia, Thompson's Bible, mga concordance Bible, na sa pag-aaral ay pinakita po ang history ng Christianity kung paano nagsimula. Kaya pagka dumalog ka sa ibang church, may ganitong explanation, sa ibang church may ganitong paliwanag. But if we talk covenant keepers, ang lahat ito binabantayan ng Diyos. Pero kung ang lahat ng church sa pagdaigdig hindi magkaroon ng unity in Christ, babantayan din ng Diyos na, sabi ng Scripture, kung ang kanyang bayan ay magpaumbaba sa harapan ng Diyos, ang lupain ay pagagalingin ng Panginoon, pasasaganain. Ngayon, ngunit ang religious kung magkaroon po ng division, yung kanya kong pagtataas sa bawat samahan, ang bayang ito ay hindi matatawarin ng Diyos. So, ang panawagan dito ng keepers sa kahit natin, kung paano tayo matuto sa anumang bagay na dapat iwasan ng mga tao sa time natin, especially yung matatagal na sa ministry. Sapagkat ang matatagal na po sa ministry ay marami na pong dapat pong pag-aaralan at sa pagsusuri ang tungkol sa Biblia from the Old Testament up to the New Testament. So these 66 books ay nagbigay sa atin ng hamon na kinakailangan masunod ang aral ng Diyos at nagbantay sa kasunduan ng bawat tao. Walang iba kundi Diyos. Okay. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang paliwanag dito para sa atin, kada tayo mga hintil, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di kapahagig sa bansang Israel, walang pangako, as in, walang Diyos. Now, through Jesus Christ in our time, ginamit si Apostol Pablo para iparating sa atin yung mensahe ito. Individually, every Christians, na mag-iingat at ano ang mag-iingatan natin sa time natin ang dapat mag-ingatan. Ang sabi niya sa Galatians chapter 4 verse 3, gayon din naman tayo, nang tayo ay mga bata pa, tayo ay nasasakop ng pagkalipin sa ilalim ng mga pasimlang aral ng sanlibutan.
So, alam natin na ang Genesis ay unang aklat sa Old Testament. At nandoon din po yung history sa time ni Eva at ni Adan. So, pag sinabing pasimulang aral, pagdating kay Kristo, yung aral sa Genesis, si Kristo nag-ino po noon kung ano po ang kasaysayan doon na sinulat ni Propeta Moses para sa ating panahon. Pagka sinabing alipin, kapag pinanganak ang isang tao, mula sa pagiging sanggol hanggang sa paglaki niya, sa time natin, kapag nag-edad ka na ng 55 years old, ang tao makadiscover na kung siya ay inalipin pa at alipin pa ba siya mula kung siya pinanganak hanggang sa pagtanda niya ngayon. Sapagkat hindi ito madetect ng 30 years old below. Yung pagkaibigin ng isang bata, na lalaki o babae, sapagkat yung pag-detect po sa aral ng Diyos kung ito'y pasimula o hindi, ito po ay parang nasa mga mature mga Christians. Kaya kung tayo mga leader at nakapuna tayo, alamin natin mabuti kung ang ating sinusundan ay nasa ilalim ng pasimulang aral o hindi. Sapagkat sinabi dito, gayon din naman tayo, nang tayo ay mga bata pa, tayo nasakop ng pagkalipin sa ilalim ng pasimulang aral ng isang libutan. Ngayon, kung ikaw ay nag-edad ng mga 35 above 40, especially pastors, pare, cardinal, obispo, siguro, alam niya na ang tinutukoy dito na pasimulang aral. At ang sabi niya po sa Pablo sa verse 9, dapat po, ngayon niya mga nakikilala na ninyo ang Diyos. Okay? Kilala naman natin ang Diyos. Praise the Lord. O ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos, bakit muling nagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy yan ang nasa ninyo magbalik sa pagkalipin. Kapag siya ay minor age, hindi pa niya naintindihan kung siya alipin o hindi, o nabuyo siya sa pasimulang aral. Kapag siya ay matured na, sabihin na lang natin po, mga 35 above, alam na niya kung ang kanyang kasunduan sa Diyos may mabisa ba ito o hindi, o ito ba ay pasimulang aral, na karamihan ngayon sa time natin actually, if we talk Christians, evangelism, or charity, sa panahon natin, kapag mayroong kalima o 10 anak, hindi naman masamang marami kong pamilya. Pero pagdating sa time na ikaw ay 40, 55, or 60 years old, at mayroon ka pang mga batang kailangan tulungan. Iba na lang kung talagang manindigan ka sa kusinan ng Panginoon, babalik ka sa dati mong sitwasyon. Na ang tinutukoy dito, pasimulang aral. Ano ba yung sistema ng pasimulang aral? Wala nang ganang magsimba, wala nang ganang manalangin, mag-devotion. Ang nasa isip na lang, anak buhay, kumita, at kung magsimba, okay kung magsimba. Ang nasa isip ng mga tao ngayon, pasimulang aral na siyang kinadaglagan ng Israel, na nakalimutan nila yung tipan, yung kulinan nila sa Panginoon, na palimhasa ang Diyos sa Espiritu. Walang laman, walang buto. Pero ang Diyos araw-araw nakatingin sa lahat ng tao. Ay kung janitor ka lang sa church, tagalinis ka lang sa church, tagapunas ka lang ng mga estudyante sa church, covenant niya sa Panginoon. Kita ng Diyos ang kanyang ginagawa sa loob ng church. Ay kung pastor ang isang tao, nang hinayang siya sa isang kaluluwa, ang kanyang concern as a surveyor, hindi pwede ng isang kaluluwa ay mapariwara o mapalayo sa pagdalingkod sa Panginoon. Sinisinot niya lahat ang mga kaluluwa na hindi mapalayo sa Panginoon. So, ang key first study with is God,
makikita lahat ng tao kung ano po ang maging kaganapan sa buhay ng isang tao. Di ba? Kung ang tao ay nakasunod sa aral ng Diyos, taliwas siya sa pasimulang aral, anumang mangyayari sa mundo ito, hindi siya tatanggihan ng Diyos pag lumapit sa Panginoon pag humingi siya ng tulong mula sa Diyos. Then alam ng Diyos ang ginagawa ng tao niya. Ngayon, ipinakita ko ang tinutukoy na magbalik sa pagkaalipin sa pagkatangis tayo ng alipin ng sanlibutan through Jesus Christ in our time, pinalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan, na marami po ngayon ang edad 60 above. Kung ano ang takbo ng sanlibutan, iyan din ang kanilang ginagawa. Ayaw nila makipag-covenant sa Diyos, pero gusto nila ang eternal life. Kaya kung makikita mo, ganong katindi ang pagka-penetrate natin from 15th, 21st century up to the present, na lahat ng pinanganak ng 1945, 1946, 1950, lahat po ay penetrated sa pasimulang aral. At maraming mga pastors na napenetrate po dyan dahil ang mga missionary from other country, pagdating sa bansa natin, ang bit-bit nila aral ng Trinitarian. So, anong gagawin ng mga pastor? Manghihingi sa mga missionary, manghihingi ng tulong. Obligado kang susunod sa doktrina ng mga missionary. Dahil meron na sinusuporta, may allowance sila, bibigay. Pero, ang covenant niya sa Diyos, yung papers, kita niya kung paano niya pinagpalit yung covenant niya sa Diyos. Kita ng papers po yan. Kung anong iniisip nito, kung ano ang pinaplano nito, kung ano ang kanyang kasalukuyan pinairal sa kanyang buhay na pagkikipagkasundo sa Diyos kung ano man yun. Material, spiritual, or literal. Sa paliwanag ni Apostol Pablo, siya po ang expert dito, naglilinaw dito. At ang sabi pa niya, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Pag sinabing pasimula sa araw ng sanlibutan at di aral kay Kristo, kapag pinag-uusapan mo yung pag-uusap ni Eva at sa kanang ahas, okay? Hindi po si Eva o si Adan o ang ahas na nagkaroon po ng punta para magkaanak sila kay Cain. Hindi po totoo yan. Okay? At hindi po mansanas ang binigay ni Eva kay Adan. Hindi po totoo yan. Sapagkat sa time ni Christ, nung pagdating ni Gabriel on the 6th month by the Gregorian calendar, ang sinabi ni Gabriel kay Mary, salita na mula sa Diyos. At nagkaroon ng binhi ang tiyan ni Mary nung tinanggap ni Mary ang mensahe mula sa Diyos na binigay ni Gabriel. Spiritual. Kaya, Mary, it was conceived by the Holy Spirit, not by physical contact. Now, if we talk conceived by the Holy Spirit, pag i-refer mo sa Old Testament, sa time ni Eva, hindi nagbuntis si Eva dahil nagkaroon sila ng sexual yung ahas. Through Jesus Christ, nilinaw po, walang sexual na nangyayari. Kaya lahat pong may mga understanding dito, pinalabas tayo under Revelation chapter 18 verse 4, dahil si Kristo naglilinaw, walang physical contact na nangyayari sa Eden. So, hindi tayo pwedeng babalik sa ganong understanding. At walang dapat babalik doon. Through Jesus Christ, nilinaw niya lahat ito. Na kapag ang isang tao nagkaroon ng covenant o kasunduan sa Diyos, hindi ka na kanino man makipagkasundo. Hindi, mismo na kay Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ ang naglinaw sa lahat ng bagay. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa kanilang filosofiya.
bawal nang sumamba sa Diyos-Diyosan, pinagtatanggol pa ng mga pilosopong mga tao. Then may aral na sa New Testament. Yes, there is an scripture from the Old Testament to worship idols. Ngunit pagdating sa dispensation of the Holy Spirit, pinagbabawal po yan. So hindi na po dapat ipagtanggol ng mga philosophy. At ang sabi ni Paul, mag-ingat kayo sa ganung mga philosophy. Ngayon, ang sabi niya, ito ay hindi aral ni Kristo, hindi aral ng sanlibutan. Ngayon, anong nakita ngayon ng covenant keepers? Ang nakita niya ngayon na halos lahat ng tao nakasunod sa pasunod ng aral. Like, naniwala pa tayo na may banal sa ating panahon? Ang sagot ng marami, walang banal. Dahil lahat po nagkasala sa Diyos. Walang matuwid, di isa ayon sa sulat ni Apostol Pablo, lahat nagkasala. I agree. Lahat nagkasala. Tulad ko, inaamin ko. In 27 years, I'm in person against the will of God. Alipin sa pasimulang araw. Ngunit nung pinalaya ko ni Kristo, ipinakita ko sa akin ng Diyos at hindi lang sa akin, pati sa inyo, na ito yung aral ng salita ng pasimulang araw. At pagdating ni Kristo, ang ating katawan bilang salarin, bilang hintil sa nagdaang panahon, binago ng Diyos. Ano yung binago? Hindi ka lang kasinggo. Isa ng asawa mo. Hindi ka na chismosa. Hindi ka na chismoso. Hindi mo sinisiraan ng iyong kapwa. Hindi mo sinisiraan ng mga pastor. Hindi mo dapat sisiraan ng mga lingkod ng Diyos. Parang katulad lang sa ating mga magulang, di ba? Kahit sabihin natin ng magulang mo ay malakas mamalo. Pero pinaaral ka, pinakain ka nung lumaki ka at nagkaisip ka nung natapos ka na ng kurso. Magawa mo bang murahin ng iyong nanay? Magawa mo bang sutukin ang iyong magulang? Magawa bang siramin ng iyong nanay sa iyong mga kaibigan? Karamihan ngayon, bibihira ang mga anak na nagrespeto sa mga magulang. Ngunit mapalad ang mga anak na nagrespeto sa mga magulang, nagmamahal sa magulang. At bibihira din po ang mga anak na sirain ang kanilang mga magulang. I-chismis ang kanilang mga magulang sapagkat pinakain ka, pinainom ka, pinaaral ka, pinagahan ka, inarugan ka. After all, ang magulang mo ay sisiraan. Parang hindi siya angkop sa matatagal ng nagdarito sa Panginoon. Actually, nagagawa lang yan ng mga taga-sanlibutan or mga unbelievers. If you're a pastors, bishop, ano man ang haba mo sa lingkod sa Diyos, 5 years, 10 years na lingkod sa Panginoon, I hope wala na po sa mga tao yan. Sapagkat ang pasimulang aral ay itinuturo sa mga lingkod ng Diyos kung anong klaseng pasimulang aral na hindi na dapat natin. So sabi ng scripture, yan ay hindi kay Kristo. Sinabing hindi kay Kristo, ay ibig sabihin, hindi sa Diyos. Pag hindi sa Diyos, ibig sabihin, hindi binantayan ng Diyos yan. At kita ng Diyos ang ginagawa ng tao ito na ang kanyang po binantay sinira kaya sa Diyos. Kaya mahirap yung nag-testimony ka sa church, sabihin mo na, actually, in every churches, every Sunday, may mga testimony. Sinong gusto na mag-testimony sa amin ng Diyos? Pataas ang kamay, tayo sa pulpit. Alam niyo, ang covenant ko sa Panginoon ay kailangan ko na itong jeep kong ito gamitin ko sa ministeryo sa Panginoon. After 2 years in jeep ito, after 3 years yung sinabi niyang covenant binago. Ano ang perception ng keepers doon sa kanyang covenant sa Diyos na sinira? Kaya mahirap. Actually ako, sa mga hindi nakakilala sa akin, sabihin ko sa inyo,
Yan ang reason na ayaw ko sa paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod ay pabalong-bago. Dahil pag binigay sa iyo ng revelation, iwanan ka man ng pamilya mo, wala kang pakialam. Ang importante, masunod mong kalooban ng Diyos. And I believe that is your prayer. Kung paano ka manitigan sa aral ng Diyos. Ngayon, dahil sa mawala ang iyong pamilya, mawala ang followers, o konti ang iyong members, bibigay ka doon sa pupunan sa Panginoon. So, babalik sa pasimulang araw. Ang tanong, if you are pastors today, or bishop today, how many members in your church? Alin ang concern natin? Yung pagsunod sa pabinan sa Diyos o yung pagkakitaan ng iyong sariling pakinabang? Sayang ang isang kaluluwa. Okay? Ang isang kaluluwa na magbalik sa Diyos sa ng Scripture ay libo-libong mag-aangol ang nakikita. Nagpupuri, nagluwalhati sa Diyos sa isang kaluluwa. Ngayon, pag pinaiyak mong isang kaluluwa, pag sinikrikit mong isang kaluluwa, na ang paging dahilan lang sa pamaraan mo lang na bumalik ka sa dating aral, pag sinabing dating aral, kung ano po ang style ng Gentile, also the Israel of paganism, ganun po ang pasimulang aral na ang tao na buhay ng mundo. Renaming the time because the days are evil. Ang evil time ngayon ang mahanap, wala ng respeto sa unang, mga manugang, mga bayaw, wala ng respeto. Because our time is evil time. Now, as a pastors today, as a bishop today, mahalaga ang isang kaluluwa. Habang ang tao humihinga pa sa edad niyang 80 o 100, habang ang tayo humihinga, mahalaga sa Diyos. Because our keepers is not literal or simple keepers. Our keepers is our Almighty God. Lahat ng sinabi mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng keepers. Kaya pinapalayo tayo sa pasimulang aral sapagkat hindi yung ayon sa Scripture, hindi kay Kristo. Okay. Sa Colossians chapter 2, verse 20, sabi dito, kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa pasimulang aral ng sanlibutan, sumalinaw po na yung pagkamatay ni Kristo, especially the Christians, ito yung tinutukoy na dapat mamatay din ang tao sa dating pagkatao. Sinabing dating pagkatao, pasimulang aral. So, wala na sa iyo pamahiin, wala na sa iyo yung mga paniniwala. Pasimulang aral lahat yun. Pag pinaiiral pa ng tao ngayon yan, yung mga pamahiin, you are against the government of Jesus Christ. So, kalaban yan Diyos. Kita ng haters yan. Kung paano po niya binabayuhin yung sinulat ni Apostol Pablo na ang gumaganap nito ay taga-sanlibutan at ang mga ito ay bumabalik sa pasimulang aral. Bakit? Nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanlibutan, kayo'y nangapagsakop sa mga palatuntunan. Anong klaseng palatuntunan? Why, as though living in the Word, are ye subject to ordinances? So, mga palatuntunan ng sanlibutan. Okay? Walang pakialam sa kaluluwa. Okay? Walang habas na sisiraan ng mga ng Diyos. Walang habas ng mga sisiraan ng nagmahal sa Kanya. Walang habas sa sisiraan yung mga tumutulong sa Kanya. Dahil nagbalik na sa sanlibutan. Ngayon, kita ng keepers yan. Kita ng Diyos. Tanong, ano ngayon ang tumitingin sa atin sa panahon natin na tumitingin sa atin as a keepers? Ako may kubinan sa Diyos, kayo may kubinan sa Panginoon. At yung keepers natin Diyos. Ngunit, biblically, ito po ang keepers natin as a Christ believers. As long as you believe the Bible is the Word of God, ito po yung keepers natin. Okay. In chapter 22, verse 36, simulan po natin.
ng Mateo. Verse 36. 36. Dito pa natin nababa. Bro, alin ba ang dakilang utos-utusan? Yun ang tanong sa kanya ng Panginoon. Dakilang utos sa katusan. Tuloy. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang utos at pangunang utos. Ang isang tao na hindi na bumalik sa pasimulang araw, ang unang utos na tinutukoy, ibigin ang Diyos ng buong puso. Ano ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. buong pag-iisip mo. So hindi mo na magawa, sisiraan ng mga pasto, sisiraan ng mga nakatulong sa iyo, sisiraan yung mga taong nagmahal sa iyo, dahil ang nasa isip niya, yung pagmamahal niya sa Diyos. Kung hindi niya magawa yan, ibig sabihin, nagbalik siya sa sanlibutan, sa pasimulang aral. At hindi yan aral ni Kristo. Tanong, paano yung pastor din? Nagtuturo din yan ay sa aral ng Jesus. Actually, ang dami na ngayon mga reference paano mo i-preach ang salita ng Diyos. Ang daming concordance. Ang nangyari po ngayon, mostly, puro hid knowledge na lang yung wala ng anointing. Hindi na po hidden by the Holy Spirit, kundi hid knowledge na lang. Kasi kung 5 years ka nag-aral sa Biblia, 6 years mo lang, alam mo na paano mag-preach. Daming mga supporting verse, mga footnote, nandyan lang. Preach ka na, sigaw-sigaw ka na lang dyan. Pasulat-sulat ka na lang dyan, pa-preach, pwede na. Pero hindi na siya leading ng Holy Spirit. Ginagawa niya yung mga gawa na pasumulang aral. Ngunit kung meron siyang pagsunod doon sa unang utos, sa pinakamahalagang utos, iniibig niya ang Diyos ng buong isip, hindi siya mag-iisip na sisiraan si sister, sisiraan si brother, sisiraan yung pastor, sisiraan yung bishop. Hindi siya mag-iisip na gano'n sapagkat ang nasa isip niya buong isip na sa Diyos. Okay, yan ang pangunahing utos. Tuloy. This is the first and great commandment, 39. 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun. Ibigin ng iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So sa magkapilit na pag siniraan niyang kapwa, siniraan din niya sarili niya. So parang ganito, pag nagturo ka sa iyong kapwa, isang daliri, pero ang 3 daliri nakaturo sa kanya. Kaya yung unang utos, pag-ibig sa Diyos, pag-iisip. Kapag nasa isang tao yung pag-iisip niya sa Diyos, lagi siya pray, lagi siya nakalangit, lagi siya lumalapit sa Diyos na pinag-pray yung kapwa, okay? Yung may galit sa kanya, yung may sumutulog sa kanya, pray niya. Hindi pa kasingin, yung pasimulang araw. At kung meron siyang pag-ibig sa kanyang kapwa, yan din ang pag-ibig sa kanyang sarili. Na kung may pag-ibig siya sa kanyang kapwa, sa kanyang sarili, kasi pa hindi mo kanyang sarili, hindi niya pwede sa tao. At ang makagawa lang niyan, iyong mga taong hindi bumalik sa pasimulang araw. Ngayon, sa time natin, kapag pastor siya, bishop siya, meron kang kaluluwa na 100, kawawa na yung mga kaluluwa paniniwalain mo sa pansariling paraan na ito ay aral mula sa pasimulang araw. Hindi kay Kristo yan. Pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus Christ, gamit ka ng pangalan, Jesus Christ, hindi aral ni Kristo ang bitbit mo eh. Maasa ka lang kay Jesus Christ, pero yung gawa mo hindi kay Jesus Christ. Hindi aral ni Kristo ang sinusundan, pero ginagamit mo Jesus Christ. Pero yung aral na sinusundan, wala sa pasimulang aral, hindi kay Kristo. Kaya sabi ni Paul, mag-ingat kayo sa kanilang mga filosofiya. Ngayon, kapag ikaw
ikaw ay umibig na sa Diyos ng buong isip o puso, saktan ka man ng iyong kapwa, hindi ka na magdadanti ng galit dahil nasa iyo ng pag-ibig ng buong isip na pag-ibig mo. Saktan ka man iyong kapwa, ibigin mo pa rin ang iyong kapwa kay sinaktan ka. Kasi hindi na makasingit sa isip mo para gantihan mo siya. Minsan iniisip ng iba, ang swerte naman ng mga ito. Eh, hindi paano maging swerte? Yung covenant neighbors natin, which is God, ang nagbantay sa atin sa 10 utos. Na doon sa 10 utos, nauwit sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Doon sa 10 utos, ang 4 sa Diyos, kasama nga ng doon, yung 6 para sa tao. Total mo, 6 plus 4. 15 commandments. Amen. At doon sa 10 commandments, 5/10, yung 5, foolish. Yung iba, wise. Sa coming of the Lord, pagdating ni Kristo, yung 10 naghihintay. Nung dumating si Kristo, yung 5 nag-uusap lagi. Sa time natin that we have how many Christians today in the whole universe, lahat naghihintay sa coming of the Lord. Pero kapag habang naghihintay ang tao at nagbalik siya sa pasimulang aral, pagdating ni Kristo, anytime, naubusan siya ng langis. Pag naubusan siya ng langis, ang gatekeepers nakikita sa kanya ang 10 utos sisirain ng tao ito sapagkat yung 4 para sa Diyos, yung 6 para sa tao. Kaya pag pinag-aralan ng pag-ibig ko, yan ang keepers natin, 10 commandments. 4 sa Diyos, 4 sa tao, 6 sa tao. Ayan, ipinakita sa pag-aaral na lalo na sa time po natin, ang tungkol po dito, na pag sinabing covenant, sundutan, if without property, hindi mo mapatunayan ang isang bagay kahit sa bangko na ikaw yung owner kapag wala kang signature. If without papers, ang nagpo-proof sa isang kasunduan o covenant, yung signature ng isang tao para po mag-claim mo na ikaw yung tunay na owner. Now, as a Christ believers, sino ang nagpatunay na ang Christians ay saved in Christ? Si Jesus Christ. Anong ginamit ni Christ? By His blood. We saved Jesus Christ by His blood. By His blood, we are saved. Sa time natin, as covenant keepers, like in our time, Pastor Santiago, Ministry of Reconciliation, ito binigay sa atin ng Diyos. Okay? At malaya natin isi-share sa sino man ito. Sapagkat hindi naman atin ito at bawal ipagdamot. Una, Christ Sabbath. Pangalawa, first day of the week. Pangatlo, New Year. Pangatlo, birth of Jesus Christ. Pangapat, panglima, Passover. Pang-anim, Pentecost. Pang-pito, Yes, lahat po yan, may tamang buwan, may tamang pizza, at may tamang oras din po. At kapag hindi po naisagawa yan ng tamang buwan, ng tamang pizza, at tamang oras, ang pagsasagawa ng celebration yan ay mula sa pasimulang aral. Magkaroon pa rin ng pizza-tura. So bakit natin na isagawa? Yung piso na yun, tamang pizza at tamang buwan, mga nagsusubaybay at sa mga nagtatanong, sapagkat yan ay hindi atin kundi mula sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ngayon, pag sinamunahan ka ng isang bagay na hindi gawa ng sanlibutan, is not coming from 1521 century, yan ay hindi po pagkaraniwan. Dahil ang prophecy, na kapag tinanggal ng tao ang batong panulog, na itong batong panulog ay si Kristo, wala nang matibay na pundasyon
ang aral ng isang tao. Pwedeng mabago, pwedeng pabago-bago, pwedeng pa iba-iba, at hanggang doon na lang, wala nang matibay. Pero kapag yung batong panulok na si Kristo na siyang nagtibay sa isang pundasyon sa pananampalataya ng isang Kristiyano, dumating ang pagtipulan, hindi matitilan ang bayan na yun. Sapagat ang nagtayo na yun ay Diyos, hindi sa buhangin, kundi sa ibabaw ng bato. Pagdating ng kingship time ni Jesus Christ under His government, sabi ng Scripture, ang batong ito, kapag lalakpakan ang sinumang bato, lahat ng patamaan ito ay durog. Ngayon, paano ka lalaban ngayon sa keepers? Ang tao, ang sinuman, hindi siya pwedeng lumaban sa keepers because every one of us who have covenant comes from God through Jesus Christ. Lahat tayo may covenant. Ako, hindi ibig sabihin, in 10 years pag-aaral ko sa salita ng Diyos sa tulong ng Diyos, kumukontra ako sa aking mga mentor. Hindi ako pwedeng lumaban. My point is, anong binigay sa'yo ng revelation? If you're a pastor or teacher today, pagpatuloy mo habang buhay. May mausang mo ng libro mo, wala kong pagkakasakin mo, at hindi na isa ko. Problema yan from 80s time, 70s time. Sapagkat wala pang technology. Eh ngayon, andyan ang technology, pwede nyo nang i-expose anytime. If you are an artist, anytime, you i-expose yan sa buong daigdig. In how many billions of people have Facebook or YouTube? So, hindi na po siya kawalan at kahirapan na mag-expose ng araw ng Diyos. At yung Panginoon na binigay sa iyo ng Panginoon, ipagpatuloy yan. At hindi, porque ako na po in 10 years, nagtayo ako ng sarili para sa aking pakinabang. We have this, and we have friends from any countries. Ngunit, wala pong affiliation, walang collection ng 10%. Lahat libre. Sa ako ng pagkakaya. At may naniwala na in 7 years, nakasurvive tayo sa ministry sa tulong ng Diyos. Walang nagsuporta sa atin liban ng Diyos. Ngayon, doon ang sinasabi ng scripture na ating dito. Actually ako, sa time ko, nagsimula na ako namigay. Ngayon, kung hindi ma-appreciate ng tao ang binibigay ko, nasa kanila yun. Pero kita ng keepers yun sa pagkagalit sila na yun. Sino binibigyan ng Diyos? Yung mga tao na kailangan. At kapag ikaw binigyan ng Diyos, i-appreciate mo ang kaputihan ng Diyos. Huwag mong i-criticize yung mga taong ginagamit ng instrumento para i-bless ang sila. Sapagkat kita ng keepers yun kung paano sila bless sa isang taong nangangailangan sa kanya. Ngayon, ang sitwasyon sa tayo natin ngayon, ang covenant, ang ating sinusundan, titiyakin natin na ito ay nakalugod sa papers. Sapagkat iyang 10 Commandments, yan po ang pinaka-keeper sa atin sapagkat yung 6 na oras sa ilalim nun, tayo ay ginagawa ng Diyos laban sa kasimulang araw. At sa 4 na utos, tayo ay tinuwid ng Diyos sa paggamit ng buwan, pizza, at mga oras sapagkat sa tulong ng Banal na Espiritu, ang 10 utos, yan ang mata ng Diyos na nakatingin sa atin. Kung paano ikaw at ako ay nakipagkaso sa Diyos, na kung paano minahal ang Diyos ng buong puso, buong isip. Ang ministeryo na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Chairman of the board ka, ano man ang iyong tungkulin sa Lutheran Church, ano man ang iyong gawain sa Panginoon, women's ministry, youth ministry, pastor ka, bishop ka. Ang importante ang kuminan sa Diyos, kailangan ang keepers mag-work sa mga tao at ipagkasin. Kaya malaga po ang Christ Sabbath sa pagkat tulad ngayon, ang pagkalagot sa hininga ng ating Panginoon ng Diyos tayo sa tayo natin ay alas 3 ng hapon.
Ang time ng Gregorian po ay nag-advance ng 6 hours from 6 p.m. So, competition po yan. At 9 hours, which is 3 p.m., start tayo ng celebration 3 p.m. Matapos tayo 1 hour, 2 hours, praise the Lord. Ang importante, yung oras nakasunod sa atin. So hindi lang sa oras, kundi sa pamumuhay natin na tayo ay hindi pumalik na sa pasimulang aral. Ibig sabihin, kapag ang ating katawan ay hindi na bumalik sa pasimulang aral, magdoble man ang init next year, i-preserve ng Diyos ang ating katawan na malabanan ng init. Kahit ngayon po, meron ng aircon, wala din po yan. Bakit? Kahit paglabas mo ng bahay, hindi, wala ka rin ligtas. Nalabigat ka na sa loob ng bahay, paglabas mo, durog ka rin sa init. May kotse ka, may aircon. Yes, travel ka 1 hour, 2 hours. Paglabas mo rin, tatamaan ka rin na. Wala ang ligtas. Subalit, ang tunay na maingatan ng Diyos, body, soul, and spirit, yung mga taong nag-ingat sa kuminang sa Diyos. Sa namin ito binanto, sa Pastor Sulpicia at Ministry, perfect heart of Jesus Christ, perfect Sabbath of Jesus Christ, perfect Thursday at the week, perfect New Year, perfect Feast of Passover, perfect Pentecost, perfect Feast of the Birthday. So yung pito pong ito, mga kapatid kay Kristo, ay aming pong kasalukuyan pinagpatuloy. At ito po ay pinakailangan na bla 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 para bumalik ka sa iyong karamdaman sa sakit. Naintindihan mo lang ang aral ng Diyos at pinamamuhay mo, yun po ang magiging tunay na kagalingan ng ating bubong at puta. So sa Diyos po ang pinakamuhay. God bless po sa bawat isa.